For today's video, I'm gonna be sharing loading of coils. How we load the coils po. Ang forklift po na ginagamit is a 16 tonner forklift. Medyo mabigat po kasi yung mga coils, so kailangan malaki yung forklift. So 16 tonner po yan. And then dalawa yung kinakarga niya every time na maglo-load. Pwede din naman isa, pero pwede din dalawa. Kaya po niya yan. Kasi di naman po aabot sa 16 tons yung karga niya. So, as usual, tansya-tansya. Sanay na po sila pag kagaya niyan lumagpas. Nakita niya po yan. So, atras siya ng konti. Atras pa ng konti. Pag ganyan po, okay na yan. Lift up. Atras. Tingin po sa likod. Then sa gilid. Iba po pag operator ka ng forklift, ang dami mong titingnan. Harap, likod, dalawang gilid, and then tsaka ka mag-move. So, huwag po kayong magtaka kung mahina yung takbo ng forklift. Kasi ang laki po niyan. Ang liit na ng operator tingnan sa loob. So, na-up niya na po. And then, ganyan. So, tansya-tansya po talaga. Estimate lang po ng distance between sa nauna niyang na-file then sa para sa kasunod. And then, para naka-align po yung mga coils. Ang bigat po niyan, so di pwedeng magkamali dun sa alignment nila. So, naka-align po talaga dapat. Tsaka di po pwedeng dalawang linya. Ang bigat po niyan. So, nasa center lang talaga siya. May nakita na po akong track na parang nabali yung gitna sa bigat po ng coils na dala. So, tansya lang po. Then, sa gitna lang, lagyan ng tali sa harap and then tali sa likod. Di na po gagalaw yan. Then, kuha na naman po ng isa pang pares ng coil. Parang itong nasa harap ko na. Yung cup ko ng coffee, ubos na. Kape po. While taking this video, I'm taking a break. So, yung operators, pag may customer, di sila basta-basta nagbe-break. Di naman po gutom yan kasi pag wala pong customer, kumakain po yan. Saglit, tapos balik na naman sa trabaho. Pag busy, so adjust lang po. Pag busy, tapusin yung trabaho. Pag hindi, may allowance po na time to do the things na tambay-tambay. If you've gone this far po, thank you very much. Do tell me po where you're watching from so I can greet you po in the next video. Don't forget to like and subscribe. So ayan na po. Karga-karga niya po yung dalawa. Then magkasunod po yan. Okay, pangwalo dyan sa linya, tapos may dalawa sa dulo, magiging 12. So, parang 13 po yung karga nito. Hindi ko na nabidyohan yung huling isa. So, ayan na po. Dahan-dahan. Hindi po basta-basta nagro-roll yung coil kasi may parang tawag dito. Plate po yan sa ilalim. Parang nakapalitize coil po yan. So may dalawang yan sa ilalim na nakatali ng steel strap. So hindi po basta-basta magmo-move yan. Yan po. May mga steel strap kung nakikita nyo. 1, 2, 3, 4 yung may hawak. So kuha pa pala siya ng dalawa. So 14 pala tong ikakarga. Itong coil po na to, ito po yung ginagamit na panggawa ng yero, corrugated, at saka yung ibang may mga design, may mga color. Ito po yun, naka-coil po yan. Then dito na po sa mga planta ginagawa yung may mga sizes na nakaputol na. So iba-iba po yung thickness ng coil. Kagaya niyan, dalawang bit-bit niya, yung isa mas malaki kaysa sa isa. Pero sabay po yung kakarga. Tansya lang po yan.
So matatapos na yan, saglit na lang. Di ko po na videohan sa simula kasi medyo magiging mahaba yung video. So sa video dulo na yung patapos na yung trabaho. Yung sa harap at saka sa likod po yung tinatalian, and then may kalso po yan para di basta-basta magmo-move yung coil. And then while traveling, mahina po yung takbo ng mga truck. Sa bigat pa naman ang karga mo, di ka pwedeng magmadali. Tama lang na biyahe. So ayan, makikita nyo po may dalawa, ayan, ang lalaking kahoy, naka steel strap po yan, yan magkabilaan. So thank you po for watching.